So ito mga ka-printing, susubukan natin dito yung printer head na nabili ko sa AliExpress. Yan, yung 500 plus lang yun, dalawang piraso, $17.65. So lumalabas na 583 point something yan. So ito matagal na na-stock na L120. So yung sira nito, wala kasi itong power eh. So ang sira, pinalitan ko na lang yung buong board. So kaysa mag troubleshoot pa tayo dito kung nasaan yung problema. So pinalitan na lang natin ng board. May nabibili niyan sa Shopee na second hand. Kaya lang tingnan niyo yung reviews kung okay, kung working. Yan. So kumbaga di naman masasabi nating swertehan na makabili ka ng working na board ng L120. So mahirap din kasi mag troubleshoot dito, maghihinang ka pa, ang lilit ng pyesa niyan. So yung board na lang yung palitan natin. So ito na-stock to ng ilang buwan. So tingin ko problema na head nito, nakaday lang to. Ayan, susubukan natin dito yung printer head na nabili ko sa AliExpress. So mag-test print tayo. Test print tayo mga ka-printing kung okay ba yung nozzle. Na-stock to ng halos ilang buwan. Yan. 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 So mga ka-printing, i-nozzle check natin. Yan. Subukan natin kung na-stock siya ng matagal. Ayan, so walang print. Ayan, sayan lang meron pero putol-putol pa, halos wala. So yung level ng ink mababa na pero wala eh, na-stock. So palitan natin yung printer head. Gamitin natin yung nabili ko sa AliExpress. Ayun yung printer head. Yan. So dalawa yung nabili natin. Pwede din to sa L110, sa L3210, L121, L150, L250, basta parehas ng structure. So hindi naman nagbago yung yung technology ng So ang gawin natin dito, i-off muna natin para mapunta dito sa gitna yung tapos on, tapos tanggalin natin yung power cord. Yan. So yan mga ka-printing, nasa gitna na. Tanggalin natin yung damper. Yan, nandyan lang yung lock nyan. Sa likod, tanggalin natin. Then yan. So tanggalin muna natin to. Yan, walang laman yung yung mga damper, walang laman. So to, dapat matanggal to. Kinakawit lang yan dito sa likod. Sa gilid pala. Sa gilid. Hindi sa likod. Natin. Dito sa gilid. May lock lang yan sa gilid. medyo yung kabila yan.
So natanggal na to. Ilak lang sa gilid yan. Tapos pwede nang alisin yung printer head. Ito yung galing sa AliExpress. Kunin natin yung isa. So may tatlong tornilyo. Tatlong tornilyo yan. Madali lang ito. Kahit yung L3210 ganyan lang din. Parehas. So isa. Yan, isa. So hindi natin ma-close up, no? Isa. Dalawa. So tatlong tornilyo. Yeah. Then pwede na natin kunin yung yan, medyo basa oh. Yeah. Yan. Yan. So may ingat lang dito sa flex cable. Oh, may basa pala yung ano. Parang naanuhan ng ano, ink. So ito yung head niya. Punasan natin yung flex cable. So baka mag-short kasi basa eh. Ayan. Pasensya na, may umiyak na bata. Sa kapitbahay lang yan. Ayan. Wala tayong studio kasi, wala tayong soundproof. Naririnig yung kapitbahay. Importante ito yung tiyo to. Ngayon i-compare natin yung head na nabili natin sa AliExpress. Ayan. Tingnan natin. Ito na. So ito yung isa. Yung bigat niya parehas lang. Parehas lang yung bigat. Ito yung original na ano, printer head. Ito yung nabili ko sa AliExpress. So parehas lang, may code dito. Ayan, may QR code dito, meron din dito. Then yan, parehas yung tsura. Yan, pasensya na kung maingay ah. Then ilagay natin to. Naman yung bata. Yan. Kailangan yan. So pwede nang ibalik. Ingat lang na masira yung flex cable. Kasi posibilidad na magkaroon ng problema yung printing. Yung print out. So yan, saktong-sakto. Saktong-sakto. Then tornilyo na natin, balik na natin yung tornilyo.
Pasensya na maingay, sa kapitbahay lang yan. Yan. To saktong sakto. Fit na fit yung printer head sa AliExpress. Yan. Ang tanong dito kung gagana, yun ang importante. Kung kompleto yung kulay. Yan. So ibalik na natin. So bago natin ibalik, higupin muna natin. Wag pa puro pa lang kasi mayroong dumi may dumi yung ating isa lang yung scene range natin. Puro pa ganito lang para hindi yung dumi hindi umano. Ayan. Wag na to, itapon natin yung yung extra na ink, then ito naman black. Yan, para hindi na mahirapan yung forge unit na higupin, gamit na lang tayo ng scene range. Yan. Then ito. Yan, kumpleto na. So ibalik na natin. Pag okay to, order tayo ulit dyan sa AliExpress. Pero kung hindi, malas. So ang una ay black. Ay wala pa pala yung wala pa pala yung lock. So ito nakalimutan, ibalik natin. So lagyan ko muna dito kasi yung waste pad na alis wala dito. Lagyan ko muna ng para hindi tumapon. Yan. Then kailangan nyo pa rin ito 10 ml to. Dong maingay, bibidyo ko medyo kakaiba yung tunog ng yan. So yan. Antayin natin yung ilaw mag-steady. Itong green. Pag nag-steady na yan, higupin natin sa waste hose. Para hindi na mahirapan yung forge unit na humigop ng ink galing dito sa tank. Kasi ilang head cleaning yan bago talaga mapunta dun sa head. So yan naka-steady na siya. Steady na yung green na ilaw, tong LED. Then ito na yung step na wag niyong kakalimutan. Yan. Higupin. Yan. Higop. Pag may ink na lalabas diyan, okay yung forge unit. Pero kung wala, may singaw. Pag may singaw, hindi head yung problema nun. Baka nasa cupping.
O kaya nasa hose nitong ano, nung purge unit, baka barado. So may lumabas naman. So ibig sabihin hindi naman siya barado. So isa pa. Tapon ko muna to. So isa pa. Pag barado kasi ito yung ano, ito yung capping. May goma yan, pag yan na ano, bungi. So yung hangin syempre hindi ano, hindi niya mahihigop na maigi. So may leak na hangin. Hindi niya mahihigop na maayos yung laman ng tank. Ito yung rubber, o may rubber yan. Ito yung capping, yung nasa ilalim ng head. So higop uli. Isa pa. Higupin pa natin. Isa pa. So kailangan yung tangke may laman maganda yung level ng ink. Kasi pag hindi, hangin na lang yung mahihigop natin. Yan. Yan. Yung magenta pala nito. Medyo kulang na. So salinan ko lang ng magenta. Yan, salinan natin ang magenta. Tumapon pa. Yan. Dumi na naman ang kamay ko. So next step, mag head clean tayo dun na sa computer. Ayan. Mag head clean na tayo. Tanggalin ko muna to Dito na tayo sa cleaning. Yan, nag-initialize. So nakakabit naman yung So yan mga ka-printing, na-install na natin yung printer head. Then, 'di ba, hinigop natin kanina dito sa sa waste hose. Then mag-head cleaning tayo dun sa computer na yon, head cleaning. Yung usual na head cleaning. So pasensya na, madumi yung ating working area. So kailangan naka-install itong USB. So na-detect na ng computer. So kailangan may sasalo sa ink Yan. Wala kasi yung waste pad. Naglagay muna ako ng pansamantala. Yan. Kasi siguradong maraming itatapon na ink yan. Andito. So diyan ka rin magdudugtong ng pang waste Yan. Na L120. Hanapin natin. Ang dami naka-install. So eto siguro yan. Kasi puro offline yun So manage, printing preferences, maintenance, head cleaning, start. Hindi ito. Finish. Check natin ulit. Tatanggalin ko muna to para malaman ko kung auto installation. Offline.
yan eh. So head clean natin mga ka-printing. Basta after nung pagkakahigop, head clean ng kasunod nun. Para hindi na mahirapan yung forge unit. Kasi kung head clean ka ng head clean mga 5 beses, 10 beses, hindi okay 'yon. Tsaka mababawasan yung yung counter. Ayan o. Kailangan may lumabas dyan. Kasi pag walang lumabas dyan, ibig sabihin may problema sa capping o kaya may problema sa forging unit. Baka barado yung hose. Ayan. So ito yung nabili natin sa AliExpress. Sana gumana after nitong ino-nozzle check natin. So, ilagay muna natin yung camera dito. Pagpasensyaan nyo na, wala pa tayong studio. Yan. So, yun yung capping. Medyo iba nga lang yung tunog nito. Na-stuck kasi ito ng matagal eh. Yan. So yan, 2 beses natin hinigop tapos hined clean. So yan, tingnan natin yung final result. So maganda na yung kulay, kaya lang meron siyang isang bungi dito. Test pa natin ulit, isa pa. Nozzle check. Print. Yan, so gumagana naman. Kaya lang, ito lang yung problema. Yan, nakailang head clean na ako. Merong isang putol. Yan. Baka kaya pa ng head clean. Kaya lang kasi walang ko eh. Walang waste pad, walang sumasalo. Kaya ang dami ng tapon dito sa lamesa. Yan. Dami ng tapon. So matagal din kasi na-stock to. So pag ganyan naman, try natin mag-print ng photo. Yan, 3R, kaya lang hindi ito naka-bypass. Kailangan naka-bypass eh. So finish. Bypass ko muna sa L110.
Kasi walang matte setting tsaka glossy setting. So hanapin nyo na lang po yung ano, sa mga bago, may tutorial ako dyan. Bypass muna natin kasi yan, nasa 03. Hanapin ko yung 110. May naka-install ako dito na 110 eh. Hanapin natin yung 110. 110. So yan mga printing, i-test natin to. Binaypass ko na sa L110. Ayan. So meron na siyang premium glossy tsaka matte, yan lang. Kasi pagka L120 lang talaga, wala siyang premium glossy tsaka matte. So standard lang natin. So yun lang yung problema ko, may isang guhit dun sa nozzle, pero tingin ko baka mag-okay naman. Na-stock to ng matagal, buwan. Yan. Then i-print na natin for testing. Naka-standard lang. So 3R. So walang walang borderless ang L120. Sa L3210 lang yun. Tsaka sa L110, L150, L250. Basta yung kaparehas nun. Yung may features na 3R tsaka 4R na borderless. Pero sa L120, L121 wala, hindi pwede. Yan. So tingin ko okay na to, magagamit na. So ito yung printer head sa AliExpress, 500 plus lang. So binili ko $17, $17.65, 2 pieces. So meron pa akong natitira na isang piraso. Itetest ko na lang yan sa ibang gumalaw. Yun lang. Di kaya yun lang. Dito yan sa dito sa paper kasi makapal din to eh. Pero okay naman, magagamit na. So ayan mga kaprinting, gumana. Kaya lang pumaling yan dito kasi hindi pa naman to natatanggalan test na lang tayo ng manipis. Dito sa manipis na lang muna. Ibang problema yon, yung pag nito, dito yan kitang kita naman kanina. Dito sa paper guide. So palitan natin ng A4. So manipis na papel yung ginamit ko. Standard. Yan. Testing. So gumana. Bahala na kayo kung gusto nyo rin bumili dito sa AliExpress. Ayan, 500 plus lang yung printer head. Tingin ko magagamit ko na. Lilinisin ko na lang tong paper guide. So naka Epson Premium Glossy Standard. Manipis lang tong photo paper na to.
So importante gumagana na. Hindi pumaling dun sa manipis na papel. So yan po mga ka-printing. Mag-subscribe na tayo sa Bentech. Yan. Nasubukan na natin yung printer head sa AliExpress. So gumagana. Kaya lang dun sa nozzle check. Sa nozzle check natin, may isang may isang guhit dun sa block. May isang bungi. So ilang beses ko na hined clean, ganun pa rin eh. Yan. Pero isa lang yun, so hindi naman masyadong halata. Isa pa, sa ano naman tayo, text lang, text. Print lang natin yung text sa black. Yan, black lang. Try tayo sa black lang. Yan, print. Tapos L1 plain paper, standard lang. Yan, print. So yan, pwedeng magamit. Yan lang, sulit yung sa AliExpress. Ang ano ko lang dito kung kailan siya tatagal. Yan, pero gumagana mga ka-printing. Working yung printer head sa AliExpress. So hanggang sa muli mga ka-printing, mag-subscribe na kayo sa Bentech. Ayan, malapit na tayong mag 10,000 subscriber.